Nouveau rich. It's a French term daw that refers to a person who has acquired wealth within her generation. Ito yung sinasabing bagong yaman, no? That's according to the definition of wikipedia.org. Bongga, no? In short, yan nga sinabi mo, bagong yaman. So, taong naghirap muna, tapos napaunlad ang kanyang sarili, hindi niya minana ang kanyang wealth. Pinagpaguran niya ito. Very Wilma Dasent yan, Yes. no? New rich. Ay, new rich, nouveau rich. Ay, gusto ko yan. At ang guest natin this afternoon can be tagged as nouveau rich. She was known for her exotic way of performing on stage. Ay, oo, split dito, split doon. Yan ang drama niya noon. Pag kumakanta siya, pero now, hindi niya na alam kung paano i-split ang mga na-invest niya. Please welcome, Mystica. Antaray, pati ang baw, pang mayaman na. Wala nang split, sabi niya. Sabi niya, kung alam lang daw niya na mag-split pala siya, sana naghanda siya ng costume na pwede ba siyang maganyan-ganyan? Pwede naman siya tayo habang lumalakad, split. Hindi pwede, pero sa suot niya, hindi Oo nga pwede. eh. Next time. Our second Next time. guest was a sexy actress in the late 90s. She finished college and later on found the greatest treasure, true love. Please welcome Claudia Coronel. The new bride. Unahin natin si Mystica. Kasi you have houses in LA and Georgia, 2 houses here. Right, And and- my building, where's your building? Here also? In Tugigar also. So, yung una, yung first Where's one. your building? Yung first one, in the process na. So, naka-first floor na kami. And then, yung pangalawa, bali fourth story. And then, yung first ngayon, 5-story. Okay, so tell us your story. Right, When did- okay. Kailan nagsimula yung shift Right, ng right. rock? Okay. Kasi ang purpose kasi nung pagpunta ko dito sa Philippines, para i-try lang ang showbiz for 5 years lang, ganon. So, meron na akong investment dati sa LA, and then of course yung mga bahay ko dito, may mga ako. So, sabi ko, okay, kailangan kung ano man yung kikitain ko, i-invest ko ng invest because there will be a time na I'm going to sell yung mga properties ko dito and then make them into good use. So, that's when I went to the States. Doon ako nag-invest. So, meron yung Georgia, tapos yung sa LA, then meron akong 3 na pinaparent sa Las Vegas, and then yung bagong bahay namin ng papa ko ngayon is a mansion. So, ayun. How did you meet Papa? Yeah, well, actually, I met him in Las Vegas. So, para bang casual yung pag-meet lang namin. I was He coming saw you from while you were performing? Yeah, no, I was actually coming from the superstore. So, he came here as a gentleman. Inalalayo niya ako sa groceries ko, mga ganon. And then so happened kasi na at that time din, nagkataon na kailangan ko rin ng magmamanage sa akin na somebody I could trust. So, he became my manager, my band manager. Oh, okay. Yeah, and then my confidant, and then became my lover, my daddy. And the rest is history. Yeah, that's Hanlandi ni right. Mystica. And my daddy. Si Claudia naman, na-meet mo yung husband mo through the net. Yeah, kasi nung nasa showbiz ako, talagang marami akong ginawang movies noon sa TV. As in talagang sumikat ako. Pero na-realize ko kasi na parang hindi kumpleto ang buhay ko dahil namimiss ko talaga yung mag-aral noon. So nagpatuloy ako sa pag-aaral. Talagang bumaba ako. Then after ng pag-graduate ko, so ginamit ko yung knowledge ko. Gumawa ako ng website, yung mabuhaycity.com, and then yung real estate website ko. And then medyo sinasabayan ko ng showbiz. Bumabalik ako nun sa showbiz. And then, akala ko makakabalik ako sa showbiz. Gusto kong pagsabihin sana yung tinapos ko at saka yung showbiz. Ngayon, naliko naman ako at na-meet ko sa website ko yung naging asawa ko ngayon. So when you met him through the net, you made plans right away para magkita kayong dalawa? Or
nag-communicate muna kayo? Hindi kasi ako sa paniniwala ko kasi hindi ako naniniwala sa mga na-meet ko sa mga website or internet. Naniniwala pa rin kasi ako kung yung na-meet mo sa church, na-meet mo sa isang lugar. And then hindi ko talaga siya pinapansin. Nag-i-email sa akin at busy rin ako sa pag-aaral or sa business ko. May computer shop ako that time. And then, siguro, pagka-graduate ko, medyo nalulungkot lang ako sa buhay kasi kailangan ko usap. Nag-meet kami. Hindi ko in-expect na ma-love at first sight ako. How do you feel with your success now? Kayo na nga yung mga tinatawag na doon na nagfo-fall na kayo sa category na biglang yaman, bagong yaman, no? Pero alam nyo, kung minsan talaga, you have to really find the right person din mag-guide sa'yo. Kasi at that time, naloko rin ako ilang beses. Para bang with the right people, okay, kasi kung hindi sila yung right people, talagang they would always deal with you kung ano-anong mga ari-arian. It has to be the right timing, tapos the right people din. So, when I met Don Smith, he gave me all the support para I can manage my my financial sa pagdating sa mga investments ko. So, really, I mean, it really helps a lot na you have to have the right person to be with you. Claudia? Para sa akin siguro, kung titingnan ko, alam ko maganda yung naging buhay ko ngayon. Pero importante talaga yung hindi ka rin nagbabago. Ganun pa rin ako. Siguro marami lang akong narating, marami na akong bansang narating. Pero ganun pa rin ako. Kasi naniniwala kasi ako sa mundo parang paikot-ikot lang eh. Minsan, nasa taas ka, biglang bababa ka. So kung babagsak ka man, kaya mo pa rin. So kailangan ugali mo, pagkatao mo, ganun pa rin. How nice, Wilma Lina. It's a pretty woman story for both of them. Thank you for being on the show. Thank you. Up next, I will share with you another kitchen adventure. And Wilma Lin? I'll try to play cool music just like a pro DJ. That's after the break.